Hello. Ayan, good morning po sa bawat isa. Pakigreet nyo nga po yung katabi nyo. Ayan, ng isang magandang umaga. Sabihin mo na ang ganda niya. Ayan, pating nasa likod. Wag lang po yung katabi yung nasa likod. Ayan. Isa po sa nakakamiss sa program ng Sunday worship is yung kamayan. No, yung i-welcome natin yung mga kapatid natin, no, yung kakamayan mo siya, ayan, ibebeso mo yung kamarites mo. No? And alam ko po na malapit na pwede, no? And tunay nga po na every Sunday is an exciting day dahil pupunta tayo lahat dito. Na I just wanna share po na yung kakantahin ko ngayong morning is desert song. Actually, hindi po talaga yun yung dapat nakakantahin ko. Pero I'm praying to God, no? Sabi ko, ano yung gusto niyang ipakanta sa akin? Until nag-work ako, tapos naka-play yung kantang to. Tapos kinakanta ko na lang siya. Tapos inulit ko po siya, kinukwento niya yung story. So, bigyan ko lang po kayo ng background sa mga hindi nakakaalam ng story. Si Jill po, yung sumulat ng kanta, no? Nag-pre-labor po siya about 6 months ago. A week before naman po, bago i-release yung kantang to, bago nila i-record. So, nalaglagan po siya ng baby. So, sabi niyang ganon, she's still trusting God. Pero nandun siya sa state na mag-worship ba siya? Or mag-grieve kasi nawalan siya ng anak. Pero sabi niya, dun sa story niya na my circumstance will not gonna change. God is still God. No? Tunay nga po na God remains faithful whatever the situation na meron tayo. And yung pinagdadaanan natin, yung problema, yung trials, hindi yan magbabago. No? But God remains constant sa'yo. He remains faithful. No? God is God. He is the King of Kings and the Lord of Lords. And ano man po yung pinagdadaanan natin, no? Nawalan man tayo ng trabaho, may mabigat man tayong problema ngayon, nawalan man po tayo ng mga mahal sa buhay, no? We can still worship God. We can still praise Him, no? Sa lahat ng mga bagay na ginawa na niya, no? It's not about you anymore. It's not about the situation. It's not about the state of your mind. It's not about kung sino ka sa current situation mo, but it's all about God. No? So we can still worship God, and God is still God in every season, in all seasons of our lives. No, malungkot ka man, masaya ka man, we can still worship Him. And this morning po, we will give our best worship that we could ever give. Ne? And may I invite everyone to please rise up. Let us worship the Lord. Give our best to Him. No? Ano man ang pinagdadaanan mo ngayon, ano man ang meron ka at wala ka, you can still worship the Lord with all your heart. Right now. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. If you need healing, God gave you the healing. If you need provision, binigay na ng Diyos yan. God gave you an eternal life. He gave you an abundant life. It's Jesus. Within me feels dry. This is my prayer and my hunger beneath. My God is the God who provides. And this is my prayer in the fire, in weakness or trial or pain. There is a faith proof for more worth than gold. So refine me, Lord, through the flames. Come on, church. I will bring praise. Let's sing with all our hearts. Let's give praise to the King of Kings and the Lord of Lords. I
Jesus. Hallelujah. You alone. This is my prayer in the battle, when triumph is still on its way. I am a conqueror and conqueror with Christ, so firm on His promise I stand. And I will bring praise, I will bring praise. No weapon forced against me shall remain. I will rejoice, and I will declare God is my victory. And I will bring praise, I will bring praise. No weapon formed against me shall remain. I will rejoice, and I will declare God is my victory, and He is here. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing. Yes, Jesus, I have a reason to worship. I am all of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. All of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. All my life, all of my life, in every season, You are still God. I have a reason to sing. I have a reason to worship. I will bring praise. No weapon forms against me shall remain. I will rejoice. I will declare. Come on, church. All sing. I will bring praise. I will bring praise. No weapon forms against me shall remain. I will rejoice. I will declare God is my victory. I will bring praise. I will give You praise, oh God. Forms against me shall remain. I will rejoice. I will declare God is my victory, and He is here. Praise Your word, victory, Jesus. Praise Your word. Jesus. This is my prayer in the harvest, when favor and providence flow. I know I'm filled to be emptied again. The seed I receive, I will sow. Praise Your name, Jesus. Thank you, Jesus. Praise Your name. Hallelujah. Come on, church. Hey! Lord, You are good and Your mercy endureth forever. Lord, You are good and endureth forever. People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship You. Woo! Hallelujah, hallelujah, we worship You for who You are. You
forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation, People from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you for who you are. we worship. We worship you. Hallelujah, hallelujah. We worship you. For who you are. You are good. Yes, you are. Yes, you are. Yes, you are. So good, yeah. Yes, you are, yes, you are, yes, you are. You are good, All the time, and all the time. you are good. Say, you are good, All the time, and all the time. you are good. You are good, All the time, and all the time. you are One more time. good. You are good. All the time, and all the time, you are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Declare it today. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Come on, church, testify. Lord, you are good and your mercy endureth forever. People from every nation and tongue, From generation to generation, we worship you. Hallelujah. hallelujah, we We worship. worship you for who you are. Hey, we worship. We worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you For who you are. Who you Who you are. You are. You are. Good. Woo. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Praise your name, Jesus, in this place. Hallelujah, Lord. Oh, we thank you for everything that you've done. You deserve to give the highest praise and worship. Here we are, Lord God, gathering us once to praise your name, to lift your name on high. Thank you for everything that you've done, Lord God. And right now in this place, we acknowledge what you have done for us. Everything. That's why we are here, Lord God. Hindi sa mga anumang bagay dito sa mundo mo, Diyos. Hindi sa bawat mga salita mo na naming naririnig, na aming nababasa, O Diyos. Ang siyang nagbibigay ng kalakasan, nagbibigay ng kapayapaan, nagbibigay ng kalakasan sa bawat isa po sa amin, O Diyos. Kaya nandito po kami, O Diyos, magpasalamat, magpuri. Oh, hallelujah, Jesus. You deserve it, Lord God. Come on, church. Lift your name. The name enough above every name. Lift your hands to God. Oh, we worship your name, Jesus. We worship your name, Lord. From the inside out, Lord. Oh, we thank you, Jesus. We thank you, Lord. Thank you for your presence, Jesus. Thank you for your goodness, Lord. Thank you for your mercy, Jesus. Oh, we worship
the healing. Thank you for the strength. Thank you for the power. Hallelujah, Jesus. We worship you this place. Worship your name, Jesus. We sing 1,000 times I failed, still your mercy remains. Should I stumble again, I'm caught in your grace, everlasting. Your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. Will above all else, my purpose remain. The art of losing myself in bringing you grace everlasting. Your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all fame. My heart and my soul, Lord, I'll give you control. Consume me from the inside out. Let justice and praise become my embrace. To love you from the inside Here we are, Jesus. We say, your will above all else, and my purpose remains. The art of losing myself in bringing you grace everlasting. Your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond. Come on, leave her name. Yeah, my heart and my soul. Lord, I give you control. Consume me from the inside out. Let justice and praise become my embrace. To love you from the inside out. Everlasting, your light will shine.
We worship your name. Oh, once again, lift your voice to God and sing. In my heart and my soul, but I'll give you control. Consume me from the inside. Come on, lift your voice, church. Let justice and praise become my embrace, to love you from the inside. My heart and my soul, in my heart and my soul, but I'll give you control. Consume me from the inside out. Oh, let justice and praise become my embrace, to love you from the inside out. Oh, Jesus, praise your name, Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. Glorify your name, O Lord God. Tunay nga that God will consume us from the inside out. God's presence is already inside of you. Because the living God, our Lord and Savior, lives inside our heart. Siya ay nasa puso mo. Siya ay nasa iyo ngayon. Kaya ang presensya niya, hindi nagmumula sa labas, kung hindi nagmumula sa iyong kaloob-looban. And we can embrace His presence right now. We can say, Lord, you are in control of my heart. Lord, you are in control over my soul. And let His word be the light, be the guide in worshiping Him in spirit and in truth. Let us be consumed by God's Spirit that is already within us. Walang dahilan para hindi mo purihin ang Diyos. Siya ang Diyos na nagtapat sa iyo noon, ngayon, at magpakailanman. Siya ang Diyos na hindi nagbabago noon, ngayon, at magpakailanman. Purihin ka, O Diyos. Sambahin ka, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na sa iyong pangalan, kami ay may katagumpayan, Panginoon. Sa iyong pangalan, Panginoon, ay may kagalingan. Sa iyong pangalan, Panginoon, ay may kagalakan. And we can worship you, Lord God, freely because the victory that is in you is also the victory that is within us. Oh, praise you, hallelujah. Oh, oh. Oh, Jesus. Feel His presence right now. Hallelujah. Hallelujah. Lord, fill us and consume us with your Spirit, Lord God, this morning. We praise you and glorify you in Jesus' name. Amen. Inside of my soul.
Hello, good morning po sa inyong lahat. Sa kagalakan po na tayong lahat ngayon ay nagsama-sama sa umagang ito. Okay. At bago tayo makakapakinig ng fresh revelation mula sa Panginoon at sa Kanyang Banal na Espiritu, sa ating pong paghahandog sa Panginoon, hindi lang po natin na kasanayan na magbigay sa loob ng church. At hindi rin tayo nagbibigay dahil kailangan. Okay? Pwede kang magbigay na wala yung puso. Kaya yung pagbibigay natin sa gawain ng Panginoon, kinikilala natin kung ano ang Diyos sa buhay natin. Ibig sabihin, parang bahagi ng iyong pagbibigay, ng iyong buhay. O binigyan mo ng bahagi ang Diyos sa buhay mo. Okay? Kung di lang bahagi, lahat ng sa buhay mo, naibigay mo na. Yun na lang bagay na material ang siyang nais ng Diyos sa buhay mo. Okay? Sa ating paghandog, isang kagalakan sa atin, ito'y bunga. Tayo manalangin sa Panginoon. Dakilang Diyos na pinapasalamatan kita dahil sa aming paghahandog ay isang kagalakan sa amin. At ito po hindi kabigatan dahil alam namin at naranasan namin ang kagandahan loob po ninyo. At maraming salamat Panginoon sa umagang ito na kami po ay nagsama-sama dahil sa iyong mga salita. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen po. First Sunday na naman po tayo ngayon for the month of June. So ito po yung report natin sa ating Agape. For the Agape Update Report for May 31, 2022. So for the month of May, may pumasok po tayong 30,500. Amen. So yung total na na-receive natin po as of today is 393,850 pesos. So, meron pa rin po tayong 81 pledgers at ang nakuha na po nating mga boxes ay 203 boxes. Okay? So, sa mga pwede pa pong humabol, pwede pa rin po, meron po tayong mga form doon sa likod. Pwede po tayong kumuha. Magpatuloy lang po tayo sa ating pagpapagamit sa Panginoon. We know na yung pong pagbibigay natin, ito po ay bunga ng ating pagkakakilala kung sino ang Panginoon sa buhay natin. And I do believe na ang Panginoon ay patuloy na nararanasan natin sa mga kanya-kanya nating buhay. Amen. Marami po salamat. Amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo po'y manalangin sa ating pangwakas, tapos na po tayo. Amen. Sa aming pong profesyon, halimbawa po sa aming profesyon, ito po ay pinag-aralan namin at kapag pinag-uusapan namin ay tungkol sa civil engineering works, pwede po tayong mag-usap dito na buong maghapon. Alam po namin ang aming sasabihin. Okay? Halimbawa po, yung poste na yan, titignan ko lang yan, more or less alam ko kung ano yung ilang bakal yung nasa loob niyan. Pero ang ordinaryong, halimbawa, mason o karpintero, hindi po niya more or less alam. But we, dahil pinag-aralan po namin yan ng matagal na panahon, more or less, alam po namin. Halimbawa po, ang isang karpintero o mason gagawa ng bahay, basta't alam lang po niya, 4 na bakal. Basta't poste, 4 na bakal. Okay? Yun po ang abot ng kanyang pananaw dahil yun ang nakikita niya. Yun po ang nakikita niya sa ibang, kaya ang naiintindihan, basta't ang poste, 4 na bakal. Okay, kahit gagawa yan ng 2 palapag, alam niya, kapag hindi yan dumaan sa mga professional, kapag gumawa yan ng 2-story house, alam niya, basta't alam niya, 4 na bakal lang yan. Okay? So, kami po,
dahil pinag-aralan namin yan, alam namin bakit. Okay, kagaya po ng building na to, hindi lang basta naglagay ka ng bakal dyan, kung ano lang yung gusto mong ilagay, na hindi dumaan sa tamang computation, hindi dumaan sa structural analysis na tinatawag nila, hindi po natin naiintindihan yon. Bakit? Kasi wala tayong knowledge about it. Pero kami, pag tinanong nyo, alam namin. Okay? Bakit ganito yung pundasyon? Bakit ganun kalalim yung pundasyon? Dahil dumaan yan sa soil test analysis. Hindi lang basta naghukay ka, yun na yung lalim. Pwede na yon, hindi po. Yung soil testing analysis, bilang kaming mga inhinyero, dinidictate po niyan kung gaano kalalim yung pundasyon, kung gaano yung kaya niyang capacity. Kaya dito po sa Angeles, hindi po tataas ng 15 story yung mga building dito dahil sa kondisyon ng ating lupa. Pero sa Manila, kaya niya ng mga high-rise because of the condition ng lupa nila. So ganun po. We know, alam po namin yung mga bagay na ito compare sa mga ordinary lamang because we studied it. Okay? Tayo po bilang mga Kristiyano, minsan nagtataka tayo bakit sa iba madali, bakit sa iba mahirap. Okay? It's because iba-iba yung level ng understanding natin sa salita ng Diyos. The more you know about the Word of God, the easier, nagiging mas madali sa iyo because yun ang nagiging normal. The less you know about the Word of God, the more you know about the world, hindi po yung word, the world, the less you know about the spiritual side. So yung response mo, kung alin yung mas alam mo, kung alin yung mas nakasanayan mo, doon ka nagre-response. Okay? Ang katawan po natin, we're designed by God. Yung mga cells natin, alam po ninyo, ang katawan po natin is composed of 37 trillion plus of cells. At yung cells na yon ay buhay. Each individual cell are buhay. Hindi lamang yung buong katawan mo ang buhay. Individual cell po ng ating katawan ay buhay. 37 trillion, composed of 37 trillions of cells, buhay po yan. And they respond according to what they are designed for. Kung paano sila ginawa ng Diyos, nagre-respond sila. Halimbawa, kapag nagkaroon ka ng virus sa katawan, lalagnatin ka. Okay? Yung lagnat po, hindi po sakit yan. Yan po ay response ng katawan upang yung virus na nasa katawan mo ay mamatay. Because yung virus, may certain degrees po yan na namamatay siya. May certain init po na namamatay siya. So kapag nagka-virus ka, yung katawan mo magre-response. It was designed by God. Yung katawan mo magre-response, iinit yung katawan mo. Bakit? Para yung virus na nasa katawan mo, papatayin niya. It was designed by God. Automatic response po yan. Hindi mo man mapipigilan yan. Kapag nagka-virus ka sa katawan, hindi mo sabihin, oy katawan, patenmate ang virus kayong katawan. Hindi. It's automatic. It was designed by God. At yung mga cells na yun na nagre-response. You don't have to command them. They will do what they're designed to do. Gagawin nila kung ano yung dapat gagawin nila. It was designed by God. Yun ang disenyo ng Diyos sa atin. Automatic response. Yung katawan po natin, kaya kung minsan sinasabi nila, pag nilalagnat ka, huwag kang iinom ng gamot na para maalis yung lagnat mo. Bakit? Kasi sinosuppress natin yung automatic response ng katawan. Pinipigilan natin siya. Kasi pag uminom ka ng kontralagnat, lalamig ka. Tendency, yung virus, hindi siya mamamatay. It's still there. Alam niyo po ba, ang sipon, hindi po sakit yan. Ang sipon ay response ng katawan upang yung virus na nandito sa ilong mo, automatic, pag yung sipon mo, isisinga mo kasi para lumabas yung virus. Okay? Automatic response ng katawan yon. It was designed by God. Bakit ka inuubo? Kasi yung virus na nandito, pag umubo ka, lalabas yung phlegm kasama yung virus. That was automatic response by your body.
Okay? Automatic response po yan. Ngayon, the more na malakas yung immune system mo, the more na nagre-response yung mga yan. It was designed by God. At nagre-response po yan base sa kung ano ang naiintindihan ng katawan. Okay? It's either mag-response yan according to the Word or according to the Spirit. 1/3 of you is Spirit, 1/3 of you is flesh. Saan ang mas malakas? And the battle is in the mind. It is not in the Spirit because in the Spirit you are already perfect. Alam niya ang kanyang gagawin. Your spirit, we're talking about life pala, eternal life. That's why ito po hindi, I'm talking about life muna bago tayo pupunta doon. Okay? Saan na ba ako? Okay. Yung spirit po natin at yung flesh natin, the battle is in your mind. That's why, be ye transformed by the renewing of your mind. Hindi be ye transformed by the renewing of your spirit because the spirit, alam niya kung ano ang kalooban ng Diyos. Alam niya ang salita ng Diyos. Otherwise, hindi siya perfect. But our spirit is perfect and the battle is in the mind. Kamukha po ng aking intro kanina, we respond according to what we know. Nung hindi ka engineer o attorney, hindi mo alam kung paano yung pagiging attorney o engineer. Pero nung napag-aralan mo yan, nabubuhay ka bilang attorney. Because nabago yung kaisipan mo eh. Ngayon, tayong mga Kristiyano, sabi po ng Bible, we are in the Spirit. Wala na tayo sa flesh. We are in the Spirit. So, the Spirit is perfect, but yung mind natin is the battleground. Saan ka nag-yield? Sabi po ng awit kanina, no weapon form, past tense, it's already here. Tingnan niyo po yung word, no weapon form against me shall prosper. Walang weapon na na-form na. It's already past tense. Against you shall prosper. Okay? But sometimes, na-share ko na po ito last Tuesday, sometimes, nandyan yung weapon, and yet, unknowingly, nag-yield tayo. Mamaya po, babalikan natin yan. Okay? So, balik po tayo sa body. So, yun nga po, may automatic response yung katawan natin. Okay? It was designed by God to protect this body. Okay? Automatic. Halimbawa po, nagda-drive ka, kapag may kailangan kang huminto, hindi mo naman iisipin na aapakan mo yung preno. Automatic, ay, misasabal ko, timid kayong preno. Hindi po, it's automatic response ng katawan natin. Because, binigay yun ng Diyos sa katawan natin para maproteksyonan ito. To protect this body. Okay? Kaya, we have automatic response. And at tayo bilang sa spirito, we are no longer in the flesh, but in the spirit. So, dapat, yun ang normal natin, automatic response dun sa spirit. It is our normal life na yon. Yun na yung normal natin. Kasi sometimes, yung supposed to be normal sa atin, be in the spirit, parang abnormal pa sa atin. Yung isda po, alisin mo sa dagat, lagay mo sa aquarium, he will be at the mercy kung sino man yung nag-aalaga sa kanya. Dahil hindi po yun yung natural environment niya. Kapag nakalimutan niya ng pakainin ng 1 week, mamamatay po yung isda. Because he is not in the natural environment. Wala siya kung saan siya nilikha ng Diyos. Okay? Yung ibon po, ilagay mo sa hawla, he is at the mercy. It is at the mercy of the one who takes care of it. Kapag nakalimutan niyang pakainin, mamamatay yan. Okay? And tayo bilang mga anak ng Diyos, our normal life is in the Spirit. Ngayon, kapag nasa flesh ka, that's not your normal. You are at the mercy of this world. Kung ano man
ang nangyayari dito sa mundo na to, you are at the mercy of this world. Kasi wala tayo sa natural environment natin. Our natural environment is in the Spirit. Yun ang buhay natin. That's our eternal life. And our eternal life is now. Hindi po pagdating ng panahon at nandun na tayo sa, o pag namatay ka na, doon pa lamang nag-start yung eternal life. Hindi po. Eternal life is now. Ngayon, sayang. Kasi we have the eternal life now, but we are more, nasok masyado ang ating isip, and we respond lagi kung ano ang sinasabi ng mundo. Remember, 1/3 of you is a spirit. May buhay ka sa spirit, and may buhay ka rin sa flesh. Kanino ka nagre-response? In the flesh, that's not your normal life. Okay? In the spirit, now that you are in Christ, that's your normal. Hindi po ako nagsabi ang salita ng Diyos. You are now in the spirit. You are not in the flesh. So if you are in the spirit, that is your life. And you must respond according to what is your normal life, which is in the spirit. You are not supposed to respond in the abnormal. Gusto mo bang tumira sa aquarium? That's not your normal. So hindi po yun yung normal life niya. He will be at the mercy of the one whoever takes care of him. Mamamatay siya. Kaya nga po, minsan nasabi po na Sister Noy, dito daw sa mundo, everything that is in this world is bound for damnation. Ngayon, nandun ka ba sa bound of damnation? Papunta sa damnation. Halimbawa po, pag may binili kang bagong gamit, walang ibang pupuntahan yon kundi maluluma at masisira. Always like that. Always like that. Walang nananatili sa mundong ito. Ang bago ngayon, luma na after 5 years. Ang sikat ngayon, hindi na sikat after so many years. Okay? But, we have sa ating buhay, which is permanent, and that's the Word of God. Heaven and earth will pass away, but my Word will never pass away. Hindi siya nagbabago. Ang obsolete, ang medisinang na-discover ngayon after ilang taon, hindi na yan, obsolete na yan, may bago na. It's changing. Walang permanent. One thing is permanent is the Word of God. At doon ka dapat. Ano man ang nangyayari dito sa mundo, dapat nandun ka sa hindi nagbabago. And that's the Word of God and that's the promises of God. Yes, may kanya-kanya po tayong pinagdadaanan. Because, yan ay bunga ng ating response noon. In the flesh, nagbunga lang ngayon. Ngayon, alam na natin, so nagre-response na tayo sa spirit. Okay? Kasi, may mga nagawa tayo noon, siguro bad decisions or what, yung response natin kasi nasanay tayo sa flesh, nagre-response tayo lagi noon sa flesh eh. So nagbunga po yun. But the great thing is, ang pag-ibig ng Diyos ay napaka-dakila at hindi natin maabot ng ating kaisipan. That's why hindi conditional eh. Wala na yung nagkamali ka noon, baka sinisingil ka pa ng Diyos ngayon, hindi. Okay? That's only the result of what your responses before. Your response before according to what you understand. Ngayon, nagre-response ka na of who you are in the Spirit. And we are. Lagi po nating tandaan yan. This body is only 1/3. And you have your 1/3 in the Spirit. So, yung normal po natin nasa Spirito na. Okay? Sa John 10:10 po, hindi ko yata nalagay ko ba? John 10:10. Hindi, no?
the thief comes only to steal, kill, and destroy. I have come that they may have life and have it to the full. So, halimbawa po, may pumasok na magnanakaw sa loob ng bahay. Ano po yung response nyo? What will be your response? Nakita mo yung magnanakaw. Ano po yung response nyo? Di po ba magpapasaklolo ka? Or tatawag ka ng pulis? Kasi ayaw mo siya sa loob ng bahay mo eh. Dahil maninira yan, magnanakaw yan, di ba? Yun yung automatic response natin. Hindi naman po sigurong pag nakita mo yung magnanakaw na pumasok sa loob ng bahay, sasabihin mo, halika, magkape ka muna. At pagkatapos mong magkape, sige, kunin mo lahat ng gusto mo. Hindi po, di ba? But in our spiritual life, it's happening. Nangyayari po ito. We invite at binabayaran pa natin. Bakit po? Ito po ang ibig ko sabihin. Hindi po ako against sa social media. Okay? Maraming mabubuting bagay sa social media at marami rin naman na nakakasira sa ating buhay na para bang napakasarap na basahin yung mga negatibong bagay kaysa sa mga bagay na bigay sa atin ng yung buhay na ganap at kasiyasiya na ipinangako ng Diyos. Kapag nag-i-scroll tayo, mas nakikita natin, mas napagtutuunan natin ng pansin yung mga bagay na negatibo. Kapag may bagay na nakakaganda sa'yo, pero pag bagay na pangit sa ibang tao, gaganyanin mo eh. Tapos babasahin mo yung mga comment eh. Kapag yung comment against, parang naano ka eh. Pero kapag yung comment pro, parang hindi ka tawag dito, hindi ka sang-ayon. Marami na ngayon ang marites. Because mas pinagtutuunan ng mga bagay na nakakasira. Sabi ko nga sa'yo, ini-invite mo pa siyang magkape. Habang nagkakape ka tinitignan mo yung mga bagay na nakakasira pala, na nagnanakaw ng yung kapayapaan. Before you know, ilang taon mo nang ginagawa yan? 10 years? Before you know, yung response mo, hindi mo alam. Kasi mga seeds na tinatanim mo, before you know it, nagre-response ka na pala dun sa Because fruit, bunga yan eh. Hindi mo pinupilit yung bunga. Through the years na ginagawa mo yon, nagbubunga yan. Kaya yung response mo sa sitwasyon sa iyong buhay, you respond according to what you feed your mind before. 10 years, pinipid mo yung mind mo sa mga negative thing, naging marites ka na rin. Sa mga lalaki, lights. Marites. Mars, anong latest? Sa mga lalaki, lights. Tol, anong latest? It's destroying your peace. It's destroying ninanakawan tayo, hindi natin alam. Nawawala yung oras sa pamilya, nawawala yung kapayapaan, lahat. Kakain sa restaurant, lahat nakatingin sa cellphone. Sa bahay, lahat nakatingin sa cellphone. And we are all, tayong lahat, ay guilty dito. Kaya nga po sinasabi ko, let us learn the truth about the Word of God. Magbantayin po natin ang ating sarili. Imbes na we spend more time on this thing, spend more time kung sino ka. Para makapag-response ka kung sino ka talaga sa Espiritu. Kung minsan parang hindi natin naiintindihan because we are more used in the flesh. Yung parang imposible sa atin yung sa spiritual.
Pero yung sa flesh, yun ang parang posible. Pero dapat mas posible natin nakikita yung sa spiritual kaysa yung sa flesh. Because that's who we are. Maraming nasisirang relationship, maraming magkaibigan na aaway because of these things. We invite it into ini-invite pa natin. Pag nagalit ka sa asawa mo, sa social media mo, buong mundo alam. Okay? Hindi lamang sa Pilipinas, the whole world knows. O tayo na nakaman agad minuli namin yung asawa ko. Hanggang datan, lahat po ng buong mundo alam na hindi umuwi agad yung misis mo kagabi. Ay, yung mister mo kagabi. Kahit po yung mga tao na hindi mo kakilala, alam nila. Pinost mo sa social media, ang tigas naman ng ulo ng anak ko. Alam na lahat ng buong mundo yung anak mo matigas ang ulo. Okay. It's destroying lives. It's not who we are. Maraming alam niyo po ang panahon natin ngayon, mas marami ang nag-aaway kesa noon, nung wala ang, again, I'm telling you, wala pong masama dito. Ngunit, paano natin ito ginagamit? Ito ba ay makakatulong o ito ba ay makakadestroy? Mananakaw ang ating kapayapaan, nananakaw yung future natin dahil sa mga bagay nito. It can help, but it can destroy. No weapon formed against us shall prosper, but sometimes, this is the weapon of Satan, hindi natin alam. Sinisira niya, sabi nga ni Pastor Chris, kung pwedeng pabagalan sabi na, itang life na binyan na kaya kaning Diyos, pabagalan And I tell you, hindi lamang pababagalin, i-stop niya. Hindi ka dapat ganito ka na, pero hindi ka nagiging ganito because you yield more on the other side than the other side. It's your automatic response. Kaya po binuksan ko yung aking kanina, it's your automatic response. Ang katawan po ay nagre-response. Hindi mo man isipin, it will response. Automatic, it will response. Bakit ka natatakot? Kasi yun ang pinuno mo ng mga bagay na katatakutin yung isip mo, kaya natatakot ka. Okay. Tignan niyo po, ako po experience ko ito sa aking mga anak. Dahil hindi po namin sila yung parang multo, gano'n, yung lahat ng bagay. Hindi po sila matatakutin. Dahil wala sa isip nila yun They respond according to what they know. Halimbawa po, kaninang yung anak ko kahit iwan mo sa building, mag-isa, hindi po na-experience ko po ito, isang araw, I think it was New Year, ayaw pong sumama nung anak ko ayaw lumabas ng kwarto. Ito pa po, we spend more time in social media at nananakawan yung time natin sa ating family. Yung pong mga anak ko, personal experience, lalabas lang po yan kapag kakain, madalang. Tapos papasok na, minsan sa room pa kakain. And I know, na-experience po natin ito. Madalang po natin sila makita. Kahit kasama po sila natin sa bahay. Kaya paglabas ng kwarto, "Hoy anak, malaki ka na pala." Sa dalang po ng ating pagkikita sa kanila, di na natin sila nakikitang lumalaki. Paglabas ng kwarto, "Oh anak, ang haba na ng buhok mo Ibig sabihin, nung huli mo siyang makita, maiksi pa yung buhok. Ninanakawan tayo ng oras. And it is destroying us. Without us knowing it. Ngayon, automatic response po yun ng katawan kung saan mo pinipid yung mind mo. Be ye transformed by the renewing of your mind. You have the eternal life now, but the mind is not yet transformed. Hindi renewed ang mind. You have the new spirit which is perfect, but the mind is not renewed. That's why our automatic response is always on the old self.
Wala na po yun. Old things have passed away. You are new now. But we always respond to the old one dahil yun ang nakasanayan. We can only respond of who we are now in the Spirit kung pinupuno natin ang ating sarili ng mga bagay patungkol sa Spirito. You cannot respond in the Spirit kung hindi mo alam kung ano yung nasa Spirit. Because it's always flesh, it's always flesh, it's always flesh. At sabi ko nga po, that's our normal life. Supposed to be, ang Kristiyano, yung response niya laging nandun. Pwede kang mag-response sa flesh kung ano yung kakainin mo mamaya. Hindi na kailangan pong, Lord, ano pong kakainin ko mamaya? But when it comes to the promises of God, do not get answer in the world. Get answer in the promises of God. Yun po ang buhay natin. Okay? Be ye transformed by the renewing of your mind. But sometimes, it goes the other way around. It's supposed to be ye transformed by the renewing of your mind, patungo kung sino ka. But sometimes, our mind are being transformed the other way around. Yun nga. Kahit saan ka tumingin, now, there are bad news, may gera sa ganito, may gera sa ganito. Alam mo ang lahat ng pangyayari sa mundo, pero hindi mo alam kung ano ang pangyayari, ang nangyayari na, kung sino ka. Tapos na yon. Sa mga bagay na nangyayari parang tapos na, it's established. Sabi ko nga po, heaven and earth will pass away, but the word of God will never pass away. It's established. Kayang baguhin ng salita ng Diyos ang sitwasyon mo, kung ano ka man ang sitwasyon ngayon. Pero ang sitwasyon mo, hindi kayang baguhin ng salita ng Diyos. Okay? Pwedeng, ating kang, may pinagdadaanan ka ngayon. Okay? Yung pinagdadaanan mo, kayang baguhin yan ng salita ng Diyos. Pero yung pinagdadaanan mo, hindi kayang baguhin yung salita ng Diyos. Because it's established, it's permanent, hindi na nagbabago kailanman. And we are in the Spirit. At tayo po ay patuloy na mag-aral ng salita ng Diyos. Patuloy, bawasan na po natin yung mga bagay na makakasira. Guard our heart. Lagi tayong magbantay. Kapag ito ay hindi na nakakatulong at makakasira at magnanakaw ng iyong kapayapaan, huwag mong itanim sa isip mo. Huwag kang manatili. Sabi nga, tumakbo ka. Go away from it. Magalit ka. Sabi nga ni Pastor, tayong mga Kristiyano, hindi daw nagagalit. Pero kapag wala ka sa kalooban ng Diyos, dapat magalit ka. Do not live with it. Huwag mong tawag dito. Do not live with it. Huwag kang makontento. Kung alam mo na wala, hindi ka namumuhay sa kalooban ng Diyos. Don't stay there. Kasi ang nangyayari, kapag dahil nga nasana yung isip Nasana yung isip. Kapag sinabi ng isip na wala ka nang magagawa, ganyan na lang talaga, ginagawa mo, you try to make yourself comfortable with it. Ginagawa mo na lamang dahil wala ka nang magawa, you try yourself to make comfortable with it. Halimbawa, pumunta ka sa isang hotel, pumunta ka sa Baguio. Ngayon, yung hotel na rentahan mo, na tiniran mo, hindi komportable. It's not comfortable. So, iniisip mo, dahil 2 days lang, okay lang. Okay? Pero pag 1 week yan, at talagang hindi komportable, gagawa ka ng paraan para maging komportable ka kasi wala kang magawa .
gagawa ka ng paraan para maging komportable ka. You try to make yourself comfortable with the situation kung nasaan ka. Yung iba pa nga, may alam ako, hindi makatulog kapag hindi dala yung kulambo sa paa. Ako po, hindi ako makakatulog kapag yung sapin ng kama hindi magaspang. Hindi ako komportable. Kaya pag nag-hotel po kami, kapag walang magaspang na yung tawag dito, yung towel, hindi bedsheet, yung towel ba yun? Ayun, yung nilalagay ko sa pako. To make myself comfortable. Kasi wala akong magawa eh. Ganon din po sa atin bilang Kristiyano. Kung minsan, akala natin wala na tayong magagawa, we will try ourselves to make comfortable with the situation where we are now. Nakukuha po ninyo? Kapag iniisip mo, dahil nga malakas yung mind, according to what you understand. So pag sinasabi ng isip mo na wala kang magagawa, ganyan na lang talaga, ang ginagawa mo, you accept the situation and you try to make yourself comfortable with where you are, kahit hindi yon ang kalooban ng Diyos. Okay? Pero dapat ang response natin, we respond in the Spirit. No, I refuse the devil nga eh. I refuse to stay here because my God will supply all my needs. My God is my healer and the God who can do exceedingly abundantly above all that we could ever ask or think is working in us. Nasa kalagayan ka na sitwasyon na hindi maganda, response according to the Word of God. The power of exceedingly abundantly above all that we could ever ask or think is working inside of us. Kaya lang, yun nga, ang problema, our body is responding according to what na nakasanayan niya. Ngayon, yung body po natin, feed natin ng Word of God. Our body itself will respond. Bunga po kasi yan eh. Will respond according to what God has designed your body noon pa. You have sabi ng sitwasyon mo, ganyan ka na lang, you will halimbawa, sabi po ang cancer po daw ay walang, tawag dito, ang sabi ng mundo, walang gamot. But the Word of God says, He was chastised, tama ba? Because of, paano ba yun? Because of our sickness. You are healed because by His stripes, ayun, nakalimutan ko. By His stripes, we are healed. Healed is past tense. Healed is past tense. Healed is past tense. Saan ka nagre-response? Sa sinasabi ng mundo na ang cancer ay walang gamot? O nagre-response ka sa ginawa ni Kristo that by your stripes, you are healed? Saan tayo nagre-response? Okay? Akala ko po dati kapag ang sakit ay permanente, inborn, wala itong walang gamot na halimbawa, may mga sakit na inborn, yun pong, akala ko dati walang gamot yun eh. Because the Word says, walang gamot yun. Pero ang salita ng Diyos, sinasabi niya that by His stripes, we are healed. Wala naman sinabi doon na pwera ito. All, we are healed. By His stripes, we are healed. And yet, yun nga, sanayin po natin ang ating isip. This is the battleground. Sanayin po natin ang ating isip kung ano ang salita ng Diyos at ang mga pangako ng Diyos, and our body will respond. Ang katawan natin ay mag-response. Kung paano yung aso, kapag kinakagat ka, pwede mo siyang bawalan eh, tatakbo yan eh. I-response, nagre-response siya sa'yo. And your body is pwedeng mag-response kung ano which side are you? Your body will respond. Kasi automatic yan.
automatic na binigay ng Diyos yan sa ating katawan. They will respond. Hindi lamang ito yung buhay. Every single cell of our body ay buhay. And at may sensor po yan at parang may sariling isip yan. Hindi mo sinasabi sa kuko mo na lalaki yan, kahit hindi mo kontrolin. Huwag mo sabi, yun nga nasabi ko, yung buhok mo, lalaki yan, kahit hindi mo kontrolin. Ewan ko lang kay Pastor Edwin. Okay. John 3:16 at dito po tayo medyo magbababad. John 3:16. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Ito po ay napakasikat na verse sa Bible, and yet sometimes hindi natin masyadong napapansin. Okay? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him should not perish, but have eternal life. Punta po tayo sa For God so loved the world. For God so loved the world. Okay. Alam niyo po ba, hindi ang kasalanan ang dahilan kung bakit namatay ang ating Panginoong Jesucristo. Hindi ang kasalanan ang dahilan kung bakit ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak upang mamatay dun sa krus, upang tayo ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi po ang kasalanan. Hindi rin po ang kasalanan kung bakit ka pupunta ng impyerno. Hindi ang kasalanan ang dahilan ng Diyos. Ang dahilan ng Diyos is because He loves you so much. Okay. Kasi po, dati, yun ang kaisipan natin eh. Kaya namatay ang Panginoong Jesucristo dahil sa kasalanan ko, para mailigtas ako. Kaya binigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak dahil sa kasalanan ko. Hindi po. Basahin po ninyo ang John 3:16 kung nandun yan. Sinasabi ba ng John 3:16, paano yun? Because of the sin of the man, God gave His Son so that whoever believes in Him will not perish but have eternal life. Hindi po eh, wala dyan eh. At hindi rin po ako nagsasabi, kundi ang salita ng Diyos. Hindi po ang kasalanan kung bakit namatay ang Panginoong Jesucristo. Dumating po ang Panginoong Jesucristo dito, hindi para ipakita sa tao na kung gaano siya kasama. Hindi po yun. Kaya po marami sa atin, yung buhay Kristiyano po natin parang dinumero eh. Dati, ayaw natin gawin ito, ayaw natin gawin ito. Bakit? Dahil yung nagiging dahilan natin, kaya dumating ang Panginoong Jesucristo, dahil sa ating mga kasalanan, kaya ayaw nating magkasala. Hindi ko po sinasabing okay ang magkasala. Ang gawang mabuti ay bunga lamang ng ating ugnayan sa Diyos. Nagiging mabuti ka dahil sa iyong ugnayan. Okay? Ngayon, iniiwasan mo ang mga bagay nito dahil akala mo ito yung dahilan kung bakit pupunta ka ng impyerno at hindi ka pupunta ng langit. No. It is the love of God kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong anak. Sobrang mahal ka ng Diyos. Sobrang mahal tayo ng Diyos. That's why He gave His only begotten Son para tayo ay mamuhay sa kanyang mga ipinangako. And that life is now. Lagi ko pong sinasabi yun. It's now. Buhat nung tinanggap natin ang Panginoong Jesucristo, it's now. Okay? It's not the sin. Ang sin, yan ay naghihinder lamang. Okay? Parang balakid. Pero hindi yun ang dahilan kung bakit ibinigay ang Panginoong Jesucristo. It's because God loves us so much. Ay yung matindi po din yung so much eh. Hindi lang God love us, God love us so much. Kahit lagi po nating isipin yon that God loves you so much. So much. He equipped us. Pero kailangan malaman natin yon. Equip ka. You are already equipped. Kailangan nating
baguhin ang ating isip. We are equipped because God loves us so much. Hindi ka pinabayaan ng Diyos. Kaya nga the God who can do exceedingly abundantly above all that we could ever ask or think, the power is working within you, in you. Equip ka. Hindi ka pinabayaan ng Diyos. Ganon kalaki ang pag-ibig ng Diyos. Isipin niyo po, exceedingly abundantly, and it's in us. But the problem is, saan tayo nagre-respond? Okay? We are equipped. At ang pag-ibig ng Diyos, sabi natin, sobra-sobra. Sobra-sobra. Hindi enough lang, it's overflowing. Exceedingly, abundantly. Kailangan mabago ang ating kaisipan upang ang sa gayon, ang mga bagay na dapat normal sa atin sa spirit ay maging normal talaga. Ang mga bagay na hindi normal sa atin ay wag nating, yun nga, pag hindi ka namumuhay dun sa pinangako ng Diyos na buhay, do not make yourself comfortable with it. Lumaban ka. Magalit ka. Sabi nga ni Pastor, it's time for us na magalit tayo. Lumaban. Because it's not who we are. Ngayon, yung sinasabi kong lumaban, it's pag-aralan mo kung sino ka. It will automatic yan. Hindi po gawa-gawa. Ang mangga, kapag tinanim mo, automatic yan, magbubunga ng mangga. Kahit hindi mo sabihin, oy, magbubunga ka ng mangga. Magbubunga ng mangga yan. And our body will respond automatic kung saan ka nag-yield. Bakit ka natatakot? Because pinuno mo ng isip mo ng bagay na hindi, na magnanakaw ng kapayapaan. Okay? So the reason, ang dahilan, ay ang pag-ibig ng Diyos. It's not because of sin. It's the love of God sa bawat isa po sa atin. So it's not the sin, it's the love of God. Ang pag-ibig, ang malalim na pag-ibig ng Diyos, yun ang dahilan. Kaya't ibinigay ang kanyang bugtong na anak. Halimbawa po sa mag-asawa, ginagawa po ba ng inyong asawa ang kanyang tungkulin dahil pag hindi niya ginawa, magagalit ka? Magagalit ang asawang lalaki? Naglalaba ka kasi baka pag hindi ka naglaba, magagalit si mister. Nagluluto ka dahil kapag hindi ka nagluto, magagalit si mister. Hindi po. It's because of the love. Naglalaba ka dahil mahal mo yung asawa mo. Nagluluto ka dahil mahal mo yung asawa mo. That's the response. Ganon din po ang Diyos. Mahal ka niya, kaya ibinigay niya ang kanyang bugtong anak. Hindi para magalit siya sa'yo at ipakita niya makanyan ka kasi, o ini. Ay ning anak ko, para miligtas ka. Hindi. Ala na kang pag-asa, o ini Kristo. Hindi po. I love you so much and I will give my son to you. Sobra. Kaya niyang ibigay ang pinakamalapit sa kanya. Kaya niyang ibigay the dear, ano ba yan? Ang mahal ng, the dear of heaven ba yan? Darling of heaven. Yun. Very good. The darling of heaven, kaya niyang ibigay. Okay? Hindi yung baka magalit. Alam niya po si Pastor Edwin. Automatic po yung CR niyan, voice command. Yung lock nasa labas. Pag pumasok ng CR, darling, sara mo na yung pasbol. Lock niya. Pagkatapos mo niya sa CR, darling, busni mo na yung pasbol. Okay? It's our response
to the Word of God. Yan po ang dapat natin bilang mga Kristiyano. Because He loves us so much. Kumpleto po ang salita ng Diyos. Yun po ang dahilan. Kaya, pupunta tayo sa next. So that whoever believes in Him should not perish but have everlasting life. Believe in Him. And okay, doon muna tayo sa, so that whoever believes in Him, believes, punta po tayo sa believe. Alam niyo po, tayo sa kapanahunan ngayon, bilang mga anak ng Diyos, napakapalad po natin. Bakit? Dahil tapos na ang plan of salvation. Nakita na natin, kumpleto ang salita ng Diyos from Genesis to Revelation, alam na natin. Napakapalad po natin. Kung palagay ko po kung nasa panahon tayo ng mga disipulo, baka isa tayo sa mga hindi naniwala. Because the plan of salvation is unfolding right before their eyes. Nangyayari pa lamang. Okay? Halimbawa po, balik tayo dun sa panahon at nandun din po tayo. Dalhin po natin ang ating sarili sa panahon ng mga disipulo. Tayo ay naglalakad, at may biglang sumulpot na tao, kamukha ni Pastor Edwin. Okay? At sinabi niya, ako ang Mesiyas, ako ang anak ng Diyos. Maniniwala po kayo? Sabi ng Pastor Francis. Palagay niyo po, maniniwala kayo? Hindi. Kaya napakapalad po natin. Kasi kung nandun tayo sa panahon na yon at nakita natin, sabi po ng Biblia, there is no beauty in Him. Nabuhay lamang siya na isang ordinaryong tao. Okay? Namuhay siya ng isang ordinaryong tao. Kaya kung nandun po tayo, baka sa panahon na yun, baka hindi rin po tayo, isa rin po tayo sa hindi naniwala. Because we will see Him kasi pag sinabi mong He is the King of Kings and the Lord of Lords, expect mo yung galing sa palasyo with all its glory, maniniwala ka. Okay? Pag nakita mo siya na may corona siya, nakasuot siya ng robe, at sinabi niya, may mga kawal siya, ako ang hari ng mga hari, baka maniwala ka. Pero kapag isang ordinaryong tao, humarap siya sa'yo, sinabi ng Panginoong Jesus, ako ang anak ng Diyos, ako ang Mesiyas, abay, magdadalawang isip ka. Lalo na kung kamukha ni Pastor Edwin. Okay? Kaya napakapalad po natin. Huwag po nating sayangin. Huwag po natin sayangin na nandito tayo sa panahong ito na nakita natin buo ang plan of salvation. Dahil napakahirap noon. Nangyayari pa lamang. Hindi mo alam kung maniniwala ka o hindi. Kasi nangyayari pa lang eh. It's happening right before your very eyes. Nandun ka and you are there. Parang napakahirap. Kasi kung ayaw mong maniwala, kahit anong gawin nila, hindi ka maniniwala. Tignan niyo po, nagpagaling ng may sakit, nandun na. Nagpagaling ng may sakit, nagfeed ng 5,000. Lahat ginawa na, pero meron pa rin hindi naniwala. O gaano pa tayo kung nandun tayo? Sabihin natin, anak lang yan ng karpintero. An ordinary man, there is no beauty in him. Kaya't napakapalad po natin, wag nating sayangin ang pagkakataon na tayo ngayon ay nasa spirito na. And we should respond according to who we are in the Spirit sa ating pamumuhay. Huwag na nating hayaan ang kalaban na nakawin ng ating kapayapaan, nakawin ng ating oras. He is just like a roaring lion. Ganun lang po. Wala siyang power sa inyo. Ikaw lang ang nagbibigay ng power. Hindi sa kanya, kundi sa isip mo na mag-yield ka. Because the power, okay? The power is in your mind.
Be ye transformed by the renewing of your mind. And the eternal life is now, 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 now. Hindi po sa darating pang panahon, it's now, now, now. Kaya, mapalad po tayo. Mapalad po tayo. Okay? Mapalad po tayo. At matatapos na po ako. That whoever believes in Him should not perish but have eternal life. Ano po ang ibig sabihin ng eternal life? Sa John 17:3, and this is eternal life, that they know you, the only true God, and Jesus Christ, whom you have sent. Yun po ang eternal life. It's knowing more about God. It's knowing more about Jesus. Because as He is, so are we in this world. Kung ano ang Panginoong Jesus, gayon din ka rin. The power of exceedingly abundantly is in you. The God who can do exceedingly abundantly above all that we could ever ask or think is in you. And you need to know that. Eternal life is knowing more about God and not what this world offers. Alam niyo po, nung tuksuin ng ating Panginoong Jesus, sabi ni Satanas, ibibigay ko sa lahat sa iyo yan. Sambahin mo lang ako. Ibibigay, sa kanya nga Bakit mo ibibigay yung sa kanya? He is the reason why all these things were created. Siya ang dahilan. Bakit mo ibibigay sa kanya? Sa kanya. Sa kanya. And this world is offering us the world. But the world is already, kung sino si Jesus, gayon din po tayo. It's in us. Binigay sa Kanya at sa atin din. Kahit hindi man tayo dapat nagpo-focus sa mga bagay na ito, these are automatic if we respond more on who we are in the Spirit. Okay? Lahat po ng ating pinagdadaanan ngayon, ako po may pinagdadaanan, alam ko kayo may pinagdadaanan, but as we know more about the Word of God, wag po nating pilitin. The love of God is unconditional. Hindi pinipilit, hindi yung dapat ganito ka, dapat ganun ka, dapat hindi mo gawin ito, dapat gawin mo to. It's unconditional. And lahat ng bagay niyan ay fruit lamang. Because God loves us so much, hindi Kanya iniwan. He equipped you. So let us yield more on what the Word of God is saying and not the world is saying. We have the eternal life now. Sabi nga po, hindi natin na ma-maximize yung ginawa ni Kristo dun sa krus ng Kalbaryo. It's a package. Pero alam lang natin, sa package na yon, yung buhay na darating na kapag nandito na ang Panginoong Kristo. Yun lamang po. But it's a package. The exceedingly abundantly above all, it's in that package. Your healing is in that package. Lahat. Huwag mo lamang hihilingin. Sabi ko nga po, huwag mo lamang hihingin na manalo ka sa loto because sabi nga ng salita ng Diyos, all things are possible, kaya tumaya ako ng loto para manalo ko because all things are possible. Pero hindi po yun kasama sa package. So it's not possible. Because more than that, it's more than that. The promise of exceedingly abundantly is in the package of the salvation. And it's finished. Tapos na, alam na natin. Kahit alam mo, kung minsan hindi natin alam, yun ang nangyayari. So napakahalaga. Bakit sinabi ng salita ng Diyos, be ye transformed by the renewing of your mind. Renewing of your mind lang po. Kasi yung nga, which way we respond will dictate
your life. Yun ang magdidictate sa'yo. It's automatic response of the brain kung ano ang kanyang naiintindihan. Kaya let us yield more on who we are, kung ano yung ginawa ni Kristo sa ating buhay. Because as He is, so are we in this world. Napakaraming salita ng Diyos na pwedeng magpalakas sa atin. Let us yield more on the promises of God. Magandang umaga po sa inyong lahat. Amen. Ayan. Tunay nga po na napakasarap, no? Pakinggan ang salita ng Diyos. And we are already blessed. Amen. Sino po dito yung na-bless sa Word of God na sinare po ng ating mahal na engineer? Ayan. So, truly, God is already a good God, no? Ano man yung sitwasyon na nararanasan natin, but still, no? He is able to help us. He is able to lead us and guide us, no, sa lahat po ng ating ginagawa. Amen. Tayo po lahat ay tumayo. And minsan pa, tayo po purihin po natin ang ating Panginoon. We give thanks to God. Hallelujah, Jesus. Oh, we worship you in this place, Lord God. Oh, yes. We worship your name, Jesus. Oh, yeah. 1,000 times I'll fail, still your mercy remains. But should I stumble again, till I'm caught in your grace, everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all things. Oh, we worship your name. Thank you, Jesus. Your will, Lord, will say. Your will above all else, and our purpose remains. The art of losing myself in bringing you praise. Everlasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all things. Yeah.
from the inside out. Lord, say, let justice and praise become my embrace to love you from the inside out. Never lasting, your light will shine when all else fades. Never ending, your glory goes beyond all faith. And the cry of my heart is to bring you praise from the inside out. Lord, my soul cries out from the inside out. Lord, my soul cries out, Lord. Oh, we worship your name. Hallelujah, Lord. You deserve to give the highest praise and worship. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Amen. Luklok tapa po, makakaupo po muna tayo. Praise God, palakpakan po natin ang Panginoon sa buhay ng kanyang mga lingkod. Tunay nga po tayo po'y napapagpala sapagkat ang nagpapaunawa sa atin ng mga salita ng Diyos ay ang banal na Espiritu. Amen po ba? Way back April of 1995, sa naaalala ko, may narinig akong ilustrasyon na hanggang ngayon ay hindi ko makalimutan. Pero nakalimutan ko na kung kailan ko huling sinabi sa inyo. Baka nasabi ko na. Mayroon isang pastor nangangaral patungkol sa buhay na walang hanggan. Tapos may bata na nakikinig. Naging curious siya. Kaya hinintay niyang matapos sa service. Tapos nagtanong siya. By the way, credit kay Pastor Edgar Antonio. Sa kanya ko ito narinig. Pagkatapos ng service, naghintay ang bata. Tinanong niya ang pastor. Pastor, sabi niya, gaano po kahaba ang buhay na walang hanggan? Sabi niya. So, yun ang tanong. So, nag-isip ang bata, ay yung pastor, paano ko ito ipapaliwanag sa isang batang paslit ayon sa kanyang naintindihan? So, nakaisip siya ng isang magandang ilustrasyon. Sabi niya, ano ang pinakamataas na bundok sa Pilipinas? Ano po? Sa Pilipinas po, Mount Apo, no? Sabi ng pastor, imaginein mo na ang Mount Apo ay gawa sa napakatigas na metal, sabi niya. Tapos may uwak na bumibisita doon, sabi niya. Every 10 years, ang ginagawa lang ng uwak na yon, hinahasa lang niya ang kanyang tuka. After 10 years, babalik, hahasain na naman yung tuka. Sabi ng pastor, alam mo anak, kapag napudpud na ang Mount Apo na napakatigas na gawa sa metal, nag-uumpisa pa lang ang buhay na walang hanggan, sabi niya. So, pero ngayong umaga, hindi yun ang narinig natin, amen? Hindi yung haba, yung length of time, kundi ang narinig po natin ngayon ay ang tunay na kahulugan ng buhay na walang hanggan. So, yung kinote ni Pastor Engineer Edgar, tatagalugin ko na lang. Sabi niya, John 17:3. Ano ang buhay na walang hanggan? Sinagot tayo direkta ng salita ng Diyos. Ito ang buhay na walang hanggan. Ang makilala kanila ang iisa tunay na Diyos at ang makilala si Jesucristo na iyong isinugo. Malinaw po ba? So ang makilala ang ating Ama at ang ating Panginoong Yesus. Kung ating isasum up yan sa isang salita, relationship. Amen? Ang ibig sabihin po ng buhay na walang hanggan, relationship. Kaya sabi ni engineer, you have eternal life now. Bakit? Kasi ikaw ngayon ay may kaugnayan sa ating Panginoong Yesus. Kaya ikaw ngayon ay may buhay na walang hanggan na pwede mong i-enjoy ngayon at magpakailanman. Amen? Kaya nga, ang naisin po natin, ang desire ng heart po natin ngayon, tuwing tayo dadalo sa gawain ng Panginoon, hindi para lalong mahalin tayo ng Diyos. Sabi nga ni engineer, mahal na tayo ng Diyos. Amen? Hindi lalong kalugdan tayo ng Diyos. Lugod na ang Diyos about sa atin. At ito po yung magandang balita. Kung gaano kamahal ng Ama ang kanyang bugtong na anak at kung gaano nalulugod ang Ama sa kanyang bugtong na anak,
Ganon kanya kamahal at ganon siya nalulugod sa iyo. Ganon katindi ang ating katayuan sa harapan ng Panginoon. Kaya sa pagdalo po natin sa gawain ng Panginoon, ang pinakananais lang natin ay makilalang lalo ang ating Panginoon, ang ating Ama, ang Diyos na sumasa atin. Dahil sabi nga ni engineer, ang ibinigay ay isa lamang. For God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sino yung regalo? Son, begotten Son. Bigatin daw yung regalong na nasa atin. Begotten Son. Ibig sabihin, isa lang talaga ang regalo na ibinigay ng Ama. At yan ang kanyang bugtong na anak. Sabi nga sa Romans chapter 8 verse 32, kung ang kanyang pinakatatangi at pinakamamahal na anak ay hindi niya ipinagkait, ano pa ang hindi niya kayang ipagkaloob sa atin? Ang malaking regalo, ang malaking box na dumating sa atin ay ang ating Panginoon. Kapag binuksan mo ang box na yan, lahat ng pangangailangan mo, lahat ng mga bagay na kailangan mo dito sa mundo, nandoon na sa isang malaking box na yan. Kasi, sabi nga ni engineer, package na. Kaya nga ang desire ni Pablo, isa lang, makilala si Jesucristo sa kanyang buhay. Kaya nga kapag tayo dumadalo dito, hindi nararagdagan yung merit natin sa langit. Hindi. Lalo lang nating naunawaan ang mensahe ng biyaya ng Diyos at nakikilala ang Panginoon. Kaya, pwede tayong mag-enjoy, amen, sa buhay na ito. In spite of sickness, in spite of lackness, amen, pwede natin i-enjoy. Bakit? Kasi, hindi patungkol yan sa physical mo. Hindi yan patungkol sa pangailangan mo. Ito ay patungkol po sa relasyon po natin sa ating Panginoon. Kaya, amen, mapalad po tayong lahat, hindi dahil kung ano yung tinatangkilik natin, kundi tayo po lahat ay may kaugnayan sa ating Panginoon. Sabi ko nga sa cell namin, mag-math muna tayo ng konti, sabi ko. Tayo po, kung alam po natin yung fraction, may numerator at denominator, di po ba? Yung numerator, yun po yung nasa taas. Halimbawa, 1/2 o 1/2. Yung 1, yun ang numerator. Yung 2, yun ang denominator. Amen. So kung ikukumpara natin sa buhay po natin, tayo pong lahat ay may kanya-kanyang numerator. Iba-iba yung sitwasyon natin sa buhay. Pero ang mahalaga po, may common denominator po tayo at iisa lang po yung denominator nating lahat at yan ang ating Panginoon. At dahil siya yung common denominator po natin mga kapatid, siya'y hindi nagbabago noon, ngayon at magpakailanman. Yung kasiyahan na nasa iyo ngayon, yung kapayapaan na nasa iyo ngayon, yung pagpapala na nasa iyo ngayon ay hindi magbabago kasi ang Diyos na tinanggap po natin kailanman ay hindi magbabago. Amen? Kaya masasabi natin tayo mapalad, tayo pinaburan ng Diyos. Bakit? Dahil kay Kristo. Amen? Tayo pong lahat ay tumayo at pasalamatan po natin ang Panginoon. Sige po lahat ng pinagpala ng Panginoon, magpuri at magpasalamat sa Kanya. Thank you, Jesus. You are worthy to be exalted, Lord. Karapat dapat kang purihin, Panginoon. Karapat dapat kang sambahin. Salamat, Panginoon. Lord, salamat po sa lingkod kayong ginamit sa kapahayagan ng Banal na Espiritu na aming narinig. Tunay nga, O Diyos, masasabi po namin, kayo po ang aming dakilang tagapagturo, Panginoon, sapagkat nagiging malinaw ang lahat, hindi dahil sa karunungan ng tao, kundi sa kapahayagan na inyo pong ibinibigay sa bawat sa amin. Salamat, O Diyos, sa buhay na walang hanggan na natatamasa po namin, Panginoon, at yan, Panginoon, ay ang aming kaugnayan sa inyo. Kaya, O Diyos, kami mabubuhay ng pinagpala, kami mabubuhay ng masaya, kami po ay mabubuhay ng mapayapa sapagkat ang pinanggagalingan ng lahat ay kaugnayan po namin, Panginoon. Salamat po ngayong umaga, salamat po, O Diyos, sa bawat isa kami, O Diyos, ay uuwi na nagdiriwang masaya dahil alam po namin, naranasan po namin kayo sa aming mga buhay. Purihin ka at pasalamatan, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa ngalan ng Ama, ng Anak at ng Diyos Espiritu Santo. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon.